Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning. Morning. Masaya po tayong lahat sa biyaya ng Panginoon. Medyo pagod po kasi ang mga men dahil nagsimula na po. Pero andun po yung kagalakan na magpatuloy yung ating building. Habang tayo po ay nagtatayo ng building, ay nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Magtatayo, I should say. Ito ay malaking kagalakan para sa atin. Pero sa mga bagay na yan ay mainam din na mabantayan natin habang tinatayo yun ay naitatayo din yung ating banal na pagkatakot sa Diyos, yung ating mga tungkulin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, ay mahalaga din pala na maitayo yun sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. And for this time, ang title sana ng ating Sunday School ay Discipline of Fatherhood, but I'd like to extend it for sa mga babae, sa mga kababaihan. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang bawat lalaki at bawat babae ay lalong magsilalim sa pagkilala sa Kanya at sa banal na pagkatakot. Kaya ang aking itutulong ngayon sa inyo ay Disciplines of a Godly Christian, Men and Women of God. Nung mga nakaraang pag-aaral po natin ay sinabi ko sa inyo na nagtuturo ako dahil gusto ko din matutunan yung mga bagay na ito. And I treat myself also a listener. At napag-usapan po nga po natin dyan ang pumapatungkol sa pagdidisiplina natin sa ating mga kaisipan. Na ang ating mga isip ay kinakailangang madisiplina upang huwag tayong mahulog sa mga bagay na hindi kanais-nais. At naipakita nga sa atin doon ang biblical presentation. Ang sabi ng salita ng Diyos ay set your mind on things above. Ay pagpapakita ng pagpapahalaga natin sa panalangin at sa salita ng Diyos. So yun po pala yung mga kaparaanan upang madisiplina natin ang ating kaisipan. At nung nakaraang linggo ay pinag-usapan po natin ang discipline of devotion. So I delivered that teaching in a devotional way. At sana nakita natin dyan yung patuloy na mga tungkulin natin sa gawain ng Panginoon. At ngayon naman ay discipline of godly Christian men and women of God. Ang komunidad natin o komunidad ng LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, or questioning. Ito po yung mga tao na mayroon naman talagang tamang kasarian pero ang nangyayari ay pilit nila itong binabago. At may dinagdag din dyan na questioning kapag ang bata ay wala pang sapat na kaisipan ay hindi mo pa pwedeng ilagay yung tamang gender para sa kanya. So yan po ang LGBTQ community. At alam niyo po sa ilang part ng Pilipinas ito ay napahintulutan na sa ilang mga karapatan. Like for example, meron pong isang LGBT community church. Ito po ay nagdaraos po sila ng pagkakasal sa parehas na kasarian. At ito po ay pinayagan ng ilang mga lugar sa Pilipinas. And most of them, I think sa Manila meron din, sa Visayas. At ito ay parang nagiging common na lamang sa kanila. At hindi lamang yun, kundi noon ay may tinatawag na discrimination para sa kanila. Ngayon ay wala ng diskriminasyon. Tinuturing na sila bilang kapantay. Pero I think may mabuti naman doon dahil tao din sila. Kailangan ay ituring sila bilang mga tao pero hindi natin pwedeng itolerate yung ganong uri ng sitwasyon nila. Patuloy ang paglawak nito hindi lang sa Pilipinas, maging sa maraming mga bansa. At ayon sa mga psikologista o mga mahuhusay na tagapagsuri, halos 20%, over 100% ang may ganitong sitwasyon ng buhay. At alam naman natin, without judgment, na nangyayari ito because of sin, nang dahil sa kasalanan. At ganoon din naman kahit sa isang mananampalataya, kung ang lagi niyang kasama o sa isang tao, lagi niyang kasama, environment, ay pwede siyang mahawa ng mga ganitong uri ng pamumuhay.
At ang biblical na katuruan patungkol sa bagay na yon o sa kasarian ng tao, alam natin ito ay nasa pagitan lamang ng dalawa. Ito ay lalaki at babae. We know the fundamental truth of the scripture na male and female lamang. At alam ko na alam nyo rin yung mga talata na pwedeng ibigay dyan. At ang mahusay na aral na ito ay sinasalungat ng LGBTQ community. At ang kanilang dahilan dito ay nga yung paawa effect nila, yung human reasoning. Wala naman masama dito. Ito ay tinatawag na pragmatism dahil hindi naman daw nakakasama sa kanila. Sa halip, ito ay dumadami pa, nakakabuti. Walang dapat ikagalit ang sambayan ng Pilipino. So yan ang kanilang mga paniniwala sa bagay na yan. Human reasons or pragmatism and of course feeling. Tao din kami. Kami ay mga mahihina din, marurupok din. So, may mga ganyan. And of course, sa concept ng theology, pinapaliwanag nila na ang Diyos ay pag-ibig. So, yan yung kanilang tinitignan. Kaya nga sa isang, sa Facebook noon ay may kumalat na isang broadcaster, sinabi niya na ang Diyos ay pag-ibig, kaya marami ang kumontra sa Kanya. Dahil kung pagbabasihan lamang na ang Diyos ay pag-ibig, talagang maraming mga positive thinking na pwedeng ilagay sa baba nito. Pero isang nakaligtaan nila na ang Diyos ay Diyos ng hustisya na nagpaparusa ng tinatawag nating kasalanan. But of course, we understand them dahil alam nila ang higpit ng kasulatan. So sa atin, mabigat yung kanilang pagtingin. Kaya nga kung kilala niyo po si Paul Washer, dahil ito ay naging mahigpit sa kanilang lugar, ay naging marahan din siya sa pananalita. Sa pangangaral, naging magalang siya dahil maaari siyang saktan ng mga ganitong mga uri ng mga tao. So naiintindihan natin sila dahil alam naman natin yung higpit ng kasulatan. At makikita natin yan sa halimbawa ng Gomora at Samora. Alam natin kung gaano katindi o gaano kasakit pag nagalit ang Panginoon. Talagang tinupok sila ng Diyos ng buong pagpapahirap. Pero alam niyo po ba na hindi lamang Sodoma at Gomora ang nakaranas ng ganitong uri ng sitwasyon ng buhay. Maging ang mga Benjamites, mga Benhamita, ito ay lahi ng Israel. Doon sa aklat ng Judges, ay meron dong isang Libita na mayroong kasamang babae. Nung kanilang makita ito, ay nung makita nila yung Libita, ay nagnais sila na yun ay makasiping. Kaya ang sabi ng Libita ay, yun na lang kasama kong babae ang inyong sipingan. Kaya ang nangyari, namatay yung babae at kanyang pinaghati-hati yung katawan nito at ibinigay sa Israel pagpapakita ng judgment. So kung titignan natin ay malakas ang impluensya ng ganitong uri ng kasalanan. At alam natin na mabigat ang pananalita ng Diyos. Kaya yan yung nagiging problema sa panahon natin. Hindi naman tayo Diyos. Bakit natin kinakailangan magkaroon ng mabigat na pananalita sa mga ganong klase ng sitwasyon? So dapat pala natin makita na ang Diyos lamang ang may karapatan na magsalita sa kanila ng masakit na mga pananalita. At alam nyo, sa aral na iyan, ilang mga ibanghilista ng iglesia, ay walang galang itong sinasawata. They tell the truth without love. Kaya ang kinababagsakan nito ay brutality. Hindi napapalapit yung ganitong uri ng mga tao sa Diyos. Sa halip, yung mga ganitong uri ng mga tao ay lalong tumitigas ang kanilang puso at tunay na lumalayo nga sa Panginoon. At ang mga ganyang simbahan ay gumagamit pa ng rally para lamang sawatahin yung mga ganitong katuruan. Pero ayon nga sa pag-aaral sa Grace Ministerial Academy ay hindi kailangan ng ganito. Kailangan nila ng awa, kailangan nila ng pagmamahal at maipakita sa kanila ng may paggalang ang Diyos. So as Reformed Evangelical,
tinuturuan tayo na maging magalang sa ganitong uri ng sitwasyon. Subalit, we warn them through intellectual, ethical and biblical advices. So sa mga ganong sitwasyon pala, hindi pala dapat tayo nagbibitiw kaagad ng mga salita, kundi sila'y tinuturuan natin intellectually and ethically, of course, biblically advices. So whatever, ito dapat yung maging posisyon natin, whatever the world feels, maybe we cannot compromise the word of God. Hindi dapat natin ikompromiso ang salita ng Diyos, kaya dapat natin silang maturuan ng wasto. So there are only two fundamental identity, male and female. So ayon sa pagsasaliksik ng biblical womanhood, ay hindi naman masama na makipagkaibigan sa kanila. Hindi naman masama na makipagtawanan, makipag-jamming, makipagkwentuhan. And actually, yung mga ganitong tao pa nga ay makikitaan mo ng kasipagan sa paghahanap buhay pagdating sa practicality. Yung mga ganitong tao ay makikitaan mo ng paggalang sa kanilang kapwa-tao. So, may mga bagay tayong dapat na isaalang-alang. Pwedeng makipagkaibigan, pwedeng makasama sa trabaho. Bakit? Because they are also created in the image of God. Sila din ay nilikha sa imahe ng Panginoong Jesucristo o sa wangis ng Panginoong Jesucristo. And of course, dahil nakita natin ang tamang pag-approach sa ganyang uri ng sitwasyon, ay titignan naman natin ngayon ang man and woman in creation, ang lalaki at babae sa pagkakalikha ng Panginoon. Of course, the very familiar verse sa Genesis chapter 1, verse 27, and I will read it in NIV, New International Version. Genesis chapter 1, verse 27. So God created mankind in His own image. The image of God, He created them. Male and female, He created them. So maliwanag dyan yung binanggit na man o mankind sa King James and ESV, if I'm not mistaken, ay ginamit dyan yung salitang man. So ang Ingles na salita naman sa original na Hebrewong salita ay Adam, na ang ibig sabihin nito ay kumakatawan sa sangkatauhan. So kung ating pong titignan yung talata, He created mankind man in His own image, parang nakikita lang natin dito na si Adan lamang yung nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Pero ang ibig sabihin pala ng man dito ay representation of all men. So si Adan at Eva ay parehas na nilikha sa wangis ng Diyos. So makikita natin dyan ang equality o yung pagkakapantay. Nung ako ay nasa isang pananampalatayang Kristyanismo, ang paniniwala ko din talaga na ang lalaki ang mas nakahihigit kaysa sa mga babae. Pero ito ay itinama ng pag-aaral, nakita natin na ang lalaki at babae pala ay magkapantay sa harapan ng Panginoon. And of course, may mga ethical na pag-uusap dyan. May mga binigyan ng karapatan ng lalaki sa ibang mga bagay, but in the sight of God, pantay-pantay lamang tayo. Ang argumento nila ay yung weaker vessel na binabanggit sa 1 Peter 3:7. Ang babae kasi ay weaker vessel, kaya mas mababa sila sa mga babae. Pero ang ibig sabihin lamang po ng weaker vessel ay treated with all respect. Itrato mo sila ng buong respeto. So yun pala yung ibig sabihin ng weaker vessel dyan. So wangis ng Diyos, ang ibig sabihin dyan, may katuwiran at kabanalan. So yan ang pagkakalika sa atin ng Diyos. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak o ng fall, sa kasalanan, ito ay nasira. May ilang mga pag-aaral na pagkatapos daw nating bumagsak sa kasalanan o ng unang tao, yun daw pong image of God ay nabura na, tuluyan nang nawala. Pero sa aking pag-aaral, as may position sa bagay na ito, ay hindi tuluyang nawala dahil may mga bagay na maaaring isaalang-alang bilang imahe ng Diyos kahit na nasa makasalanang sitwasyon. So ang sangkatauhan, babae at lalaki,
ay hindi naging pag-aari ng Diyos dahil sa pagbagsak. Tinawag tayo ng bagong tipan in John chapter 8 verse 44, we are spiritually sons of devil, mga anak ni Satanas dahil sa federal fall at dahil sa pagbagsak sa kasalanan, tayo ay naging pag-aari nga ng diablo ang sangkatauhan. So ang nangyari ay naging godly man and godly woman pa din. Pero yung godly doon ay Diyos ng sanlibutan, satanic, diablo. So yan ang naging nangyari sa babae at lalaki. Naging maka-Diyos na lalaki at babae, subalit ang Diyos na tinutukoy ay ang Diyos ng sanlibutan. So ang ibig sabihin niyan ay ang tao mas minahal niya ang sanlibutan. Mas inibig niya ang mga sistema nito. At ang naging resulta po niyan sa ating society, ang pamilya bilang institusyon ay nabahiran na ng kasalanan. Kaya kung sino man sa atin yung biktima ng broken family, ito ay dahil sa kasalanan. Kaya ngayon ay lumalaganap na ang diborsyo. Ang divorce ay nagsasabi na kinasal pa din kayo, pero hiwalay na. Pero ang annulment nagsasabi na talagang walang nangyaring kasal. At of course, yung foticide, ito ay tumutukoy sa abortion. Sa ibang bansa, ito ay laganap na at I think parang pinayagan na talaga ito ng buo. Ang mga bata ay pinapatay na sa tiyan ng kanilang mga magulang. So sa ganon, hindi na po nila pinapahalagahan ang buhay. Ito ay nangyayari at huwag na tayong magulat dahil ito sa pagbagsak ng kasalanan, sa pagbagsak sa kasalanan. And of course, meron naman pong restoration o renewing sa image na ito. Bagamat nabahiran o nasira, maaari pa itong mabuo dahil kay Jesucristo. Sa pagkilos ng Espiritu Santo, ang pagiging kawangis ng Diyos sa sangkatauhan ay maaari pong maibalik. Bakit maaaring ibalik? According to Colossians chapter 1 verse 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Christ is the perfect image of God. So nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesucristo, yung perpektong imahe ng Diyos ay na-input sa atin. Kaya nga sabi ni Pastor Noel, yung righteousness na nasa atin ngayon ay isang dayuhan lamang. Hindi ito galing sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil yung image ng Diyos sa atin na nasira ay naibalik dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At ang punto, mayroon nang matatawag ulit na mga babae at mga lalaking makadiyos na minsan nawasak ni Adan. So ngayon ay meron ng godly men and godly women because of Christ. So ang makadiyos na babae at lalaki ay isang titulo na ibinigay ni Hesukristo sa bawat sumampalataya sa Kanya. At may mga ilang talata ako na nakalagay riyan sa Proverbs 31:30. Ang lingap ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. In 1 Corinthians 16:13, binanggit dyan para naman sa mga kalalakihan, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y magpakalakas, act like men. Ephesians 4:24, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Kung titignan nyo yung put on the new self, isuot ninyo, ito ay humihingi ng pagkilos natin. So, this is biblical identification na marapat nating matutunan. Na meron palang women and men of God. So, hindi lang to dapat maging titulo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos.
kundi dapat ito po ay patuloy na maisabuhay natin dahil ito ay napakahalaga at wala naman tayong masasabi sapagkat ito ay nakalagay naman sa kasulatan. And gusto ko pong ibasahin at i-present sa inyo ito, hindi not to judge you, but to remind us, para mapaalalahanan po tayong lahat, kasama ako, kung paano mabuhay ng bilang lalaki ng Diyos at mga babae ng Diyos. So una, ang maka-Diyos na lalaki ay mabuting halimbawa ng mabuting gawa. Ayon sa Titus 2:7, ang sinabi doon, siya ay uliran sa mabubuting gawa. Ang ibig sabihin ng mabuting gawa dyan, hindi lamang yung gumagawa tayo ng mabuti na tayo lang ang nakakaalam. Yung mabuting gawa dyan, yung mabuting gawa na nakatutulong sa iba. So yun po pala yung ibig sabihin nun. So sana pala, dapat pala maging halimbawa po tayo ng mabuting gawa bilang mga lalaki ng Diyos. And of course, ang maka-Diyos na lalaki ay nagsisisi kapag siya ay nagkakamali. So, model of repentance. Dapat po pala ay maging modelo tayo ng pagsisisi. At siya nga naman, papaano natin matuturuan ng ating mga anak o ang ating mga dinidisipulo na ikaw ay kailangan magsisi kapag ikaw ay nagkakasala kung mismong sa ating buhay ay hindi tayo marunong magsisi. So, ang mga kalalakihan o mga Diyos na lalaki ay kinakailangan palang maging modelo ng pagsisisi. And of course, ang mga Diyos na lalaki mas ninanais na manatili sa kababaan kaysa kataasan. Model of humility. Dapat pala marunong din tayong humingi ng sorry, lalo na sa mga tatay. Ang tatay ko ay matigas. Hindi humihingi ng tawad kahit na alam niyang siya ay mali. At alam natin na yan ay kadalasang nangyayari sa loob ng pamilya. Pero ang isang tunay na lalaki, ayon dun sa discipline of godly man, hindi marunong magmatigas. Dapat pag matigas may kape para lumambot. Ang ibig lang sabihin, ang tunay na lalaki ay marunong humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga pagkakamali, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at ito ay kanyang pinapahalagahan. And of course, ang mga Diyos na lalaki ay mas ninanais maglingkod kay siya ang pinaglilingkuran, model of service. At makikita natin yan sa Mark 10:43 hanggang 45. Yung mga apostol, gusto nila na umupo sa kaliwa at kanan, pero binigo sila ng Panginoon. Kaya nga naalala ko yung mensahe dito, bibiguin ni Kristo ang may maling motibo sa ministeryo. Ganun po pala yun. So sa mga kalalakihan, mahalaga na maging modelo tayo ng isang tapat at totoong serbisyo po para sa Panginoon natin. And of course, minamahal niya ang kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Nakikita naman po natin ang ganyan sa ating iglesia. Ang maka-Diyos na lalaki, naulit yung Diyos. Ang maka-Diyos na lalaki ay halimbawa ng masigasig na pananalangin. And of course, our great example regarding this prayer is our Lord Jesus Christ. At siya nga naman, papaano po nating madadala sa pagluwalhati sa Diyos ang ating mga dinidisipulo o inyong mga anak? Papaano silang aawit sa Panginoon ng tama? Papaano silang makikinig ng tama sa salita ng Diyos kung hindi tayo halimbawa ng taimtim na pananalangin? At of course, paano natin sila matuturuan ng tamang pananalangin kung ang ating mga dinidisipulo kung tayo mismo ay hindi magandang halimbawa ng mga panalangin. So, makikita natin dyan, be a man of prayer. Alam niyo po, hindi ako naniniwala doon sa man of the word na hindi man of prayer. Kasi yung dalawang ito ay hindi maaaring paghiwalayin. Kaya bilang mananampalataya at mga kalalakihan ng iglesia, ay marapat po pala na maging halimbawa tayo ng isang malimlim na pananalangin. Ang maka-Diyos na lalaki ay halimbawa ng kakahinahunan, kahusayan at pagpipigil. Nabanggit po yan sa Tito.
At napakahalaga na papaano nga ba nating maaayos ang bawat sigalot at bawat problema sa loob ng ating mga pamilya kung tayo mismo ay hindi mahinahon sa pag-iisip, kung tayo mismo ay pabara-bara, tayo mismo ay nagdadabog sa mga nangyayari. So, hindi pala maganda yon. Kailangan ay meron po pala tayong kahinahunan and of course kahusayan sa mga bagay-bagay na praktikal at marunong, higit sa lahat, ay marunong magpigil sa kanyang buhay. And of course, ang makadiyos na Ama ay may tamang perspektibo sa mga tungkulin. Binanggit po dyan yung Ephesians chapter 6 verse 4, sabi po dyan, "Fathers, do not provoke your children to anger." Huwag mong hikayatin sa pagkagalit ang iyong anak. Ibig sabihin lamang yan, may mga dapat po palang huwag gawin. Tinignan ko yung mga magagandang aklat nila Ted Tripp at ang ibang mga counselor na nag-aral ng salita ng Diyos. At ito yung kanilang ipinresent na nakakahila ng galit sa isang pamilya, sa isang dinidisipulo. So, criticism. Ang palagiang pagpuna ay kadalasang nagdudulot ng paghihina ng loob sa mga anak. Nagkakaroon ng loose heart. Hindi naman masama na pagalitan at punahin sila, pero kung palagi na lang nakikita na tayo namumuna sa kanila, para palang itong kabayo, na ang kabayo habang naglalakad at nakita niya na may nakaharang sa daan, ay magugulo yung kanyang pag-iisip at magpapaikot-ikot na lamang. So, ganyan po pala. So, marapat na maiwasan ng isang mananampalataya ang palaging pagkikriticize o critical. Huwag tayong critical. Lahat na lamang ng bagay ay naging negatibo tayo. Lahat na lang ay nakokontra natin. So, kailangan pala ay maging balanse ang ating pagtingin sa bagay na yun. Of course, over strictness, masyadong mahigpit. Ito ay nagdudulot ng pagsunod, ngunit sa tao na lang at hindi na sa Panginoon. Siguro ay isang example po natin dyan na mas maiintindihan natin. Halimbawa po ang isang sabon. Ang isang sabon, kapag ito ay hinawakan mo ng mahigpit, ang mangyayari dyan, maaari siyang madurog o di kaya naman ay dumulas po sa ating mga kamay. So yan ang tendency pag masyadong mahigpit. Pero kung ang paghawak natin ay banayad lamang, ang sabon na ito ay walang posibilidad na lumundag o mawala sa ating mga kamay. So, over strictness, ito ay humihila ng pagkagalit sa ating mga dinidisipulo o sa ating mga anak. And of course, irritability, yung pagkairita, ay isang bagay na nagdudulot sa isang dinidisipulo o anak ng pagkatakot. Kaya marami pong mga anak, maraming mga batang mananampalataya ang hindi na lumalapit sa kanilang ama at ina dahil pakiramdam nila pag sila'y lumalapit, naiirita palagi yung kanilang mga magulang. So, ayon sa isang Christian psychologist, ito yung tumatatak sa tao, sa isang bata, at hindi na siya nakakalapit sa kanyang mga magulang. So, kapag naramdaman pala ng isang tao o ng isang bata na naiirita ka sa kanya, tumatatak pala yun sa puso niya kahit wala siyang kibo. At yun ay nagdudulot ng paglayo. Kaya sa mundo, marami pong mga anak ang malayo ang kanilang pagtingin sa kanilang mga magulang dahil sa ganong sitwasyon. And of course, inconsistency, hindi pagpapatuloy. Ang hindi pagiging tuloy-tuloy sa pagtupad ng mga sariling payo na nakikita ng pamilya o anak, ito ay bumabawas ng pagtitiwala o di kaya naman ay kawalan po pala ng pagtitiwala. Complacency, kasiyahan, nawawala ang kasiyahan, and passivity, pagkawala na lang ng kibo. Kaya ayon kay Ted Tripp, dun po sa may mga anak na 8 years old, pababa, ang sabi doon, kung ikaw ay nangako ng ice cream na ibibili mo siya, ay huwag mo siyang bibiguin dahil 8 years from now ay hindi niya yun makakalimutan. So ganun pala kahalaga ang pagiging tuloy-tuloy. So kung titignan po natin, ang hirap pala ng sitwasyon ng mga tatay. So of course, favoritism.
Ang pagkakaroon ng paborito sa isang pamilya ay nagiging sanhi po ito ng inggitan. Of course, galit, nagiging sanhi po ito ng tampuhan dahil nararamdaman ng kanyang mga anak na hindi pantay-pantay ang kanilang pagmamahal ng kanilang magulang. Mas mahal nila si kuya, mas mahal nila si ate. So, porkit ba ako yung panganay, hindi na ako mahal, konti na lang yung pagmamahal mo. So, may mga ganyang situation. At sa aking pagtingin, ay marami na pong pinapayagan na yung ganito. Common sin na yan. Pero, yan pala yung bagay na hindi dapat nating ma-tolerate sa ating buhay. So, bilang mananampalatayang lalaki o ama, maging lalaki tayo ng Diyos sa paraan ng pampamilyang pagdidisiplina. So, ang makadiyos na lalaki o ama ay mas nagbibigay ng panahon sa pamilya. Alam niyo po ba na there are strong men and women who give their best leadership to the marketplace but utterly fail at home. Ang gagaling nila sa labas, sa kanilang mga trabaho, pero pagdating sa loob ng kanilang mga pamilya, ay doon sila pumapalya. Alam niyo po, buti wala yung tatay ko. Ang bait-bait niya sa mga kaibigan, sa mga kabarkada, sa mga kainuman. Pag dumarating, naghahandog ng bibe, ng manok, pinagluluto pa. Pero pagdating sa pamilya, ay parang nanlalabo. So, marami pong ganyan. Utterly fail at home. Yan ang nangyayari sa maraming evangelical church din. Marami pong manggagawa ng iglesia, ang mas pinahalagahan na po nila ang pagmiministeryo, pero nakalimutan na nila ang kanilang pamilya. Kaya nga sa reformasyon ay tinuturo na mabigyan natin ng higit na pahalaga ang ating pong mga pamilya. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makakapamahala siya sa iglesia ng Diyos? So, it demands discipline sa isang tahanan. So, the real responsible fathers or men in the Church of God are measured by the Scripture first in his home. Ang isang lalaki na responsable sa tahanan ng Diyos ay unang-unang sinukat ng salita sa kanyang tahanan. So, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mahusay sa gawaing pang-iglesia kung tayo ay pumalya sa loob mismo ng ating pamilya. So, may mga bagay na pwedeng matutunan dun sa ating pinag-aralan, may mga bagay na maaaring matutunan ng isang babae, at dito naman sa godly woman ay maaari ding matutunan ang mga lalaki. Pero ang Diyos nagbigay lamang ng espesipiko na dapat na makita sa kanila at sana ito'y maisakatuparan natin. So sa godly woman, ang makadiyos na babae ay may mataas na paggalang sa Diyos. Ang sabi ng Kawikaan 31:30, but a woman who fears the Lord, yung fear doon ay tumutukoy sa mataas na paggalang niya sa Panginoon. So ayon sa biblical manhood, ang mga babae daw po ang may puso na malapit sa Diyos. Kaya nga po karamihan sa mga churches ay hindi naman lahat, pero majority ay mga babae. Kasi ayon sa pag-aaral ng Christian anthropology, ang mga babae ang may malalambot na puso sa Panginoon. Amen? tunay naman po. So sana po ay hindi lang ito maging intellectual, kundi maging truth ito sa ating araw-araw na pamumuhay, ang pagkakaroon ng mataas na paggalang sa Diyos. So Tito 2:3 and 5. Ang makadiyos na babae ay magalang sa kanilang kilos. Ang ibig sabihin lamang niyan, hindi siya katulad ng sa sanlibutan. Yung behavior niya, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang way ng pag-iisip, yung way ng kanyang pananalita, ng kanyang galaw, ay makikita natin na kakaiba dahil siya ay mananampalataya. And of course, ang makadiyos na babae ay hindi palabintangin
sabi diyan sa Tito ay huwag silang palabintang. Bakit po? Kasi yung konteksto po nung unang panahon ay masyado pong naaapi yung mga babae dahil may mga labanan. So kapag may mga dumarating na kalaban ay nagugulat sila. Siguro kalaban to. Nagiging palabintangin sila. Pero ang katotohanan dyan, ayon sa isang pag-aaral, ayon sa isang aklat na dyan daw mabilis ang kaisipan ng mga babae. So, hindi naman po ako babae. Hindi ko alam. So, pwedeng mangyari, pero pwede naman pong hindi. So, kailangan po nating timbangin ang mga bagay na yan. Pero I think nangyayari yan sa lahat dahil po ay kawalan po ng kaisipan, pagdidisiplina sa kanyang kaisipan, kawalan ng pangangalaga. So, isa pa, ang makadiyos na babae ay guro ng kabutihan. Siya ay guro ng kahinahunan at ng kalinisan. Example siya ng mga bagay na ito. Ang makadiyos na babae ay masipag sa gawaing bahay. Ayon sa Tito, siya tinatawag na keepers at home. Bakit po ito sinabi? Kasi po nung panahon po na yon, ang mga kabataang babae ay, of course, laganap ang kasalanan noon. Ang kanilang ginagawa ay patuloy sila sa pagtampisaw, kaya yung mga gawaing bahay ay hindi na nila nabibigyan ng panahon. At ito isang paalala din sa atin sa bagong tipan, na huwag tayong maging tamad, idleness. Maging masipag po tayo sa ating mga bahay. And of course, yung dirtiness, mapangit po yung Tagalog nito. So, dirtiness, huwag tayong maging marumi sa ating mga tahanan. So, hindi nga naman maganda po ang ating bihis. Lahat naman tayo nagpipail po dito. Maganda yung ating bihis, nakaporma, nakabalat, and then magandang kasuotan. Tapos po yung bahay po pala natin ay madumi. Huwag na tayong mahiya sa tao sa Panginoon dahil yun po yung context na binabanggit po dito sa Tito. So kailangan po ang babaeng makadiyos ay malinis sa kanyang tahanan. So ang makadiyos na babae ay mayroong magandang kalooban sa Proverbs 31 verse 10 at sa 1 Peter 3 and 4. Pinapakita dyan, sabi ni Timothy, na turuan mo silang mga bihis sa isang maayos na pananamit. Pero ang tinutukoy dyan na pananamit, mga kapatid, ay yung mabuting kalooban. Yung magandang kalooban ng mga kababaihan. So, kapag ang babae ay may mabuting kalooban at yung kalooban na ito ay nauukol sa Panginoon, ikaw ay isang makadiyos na babae. And of course, hindi naman po natin binabypass yung modesty. Nung sinabi ni Timothy na isuot ninyo ang magandang kagayakan, ay dual purpose po ang kanyang ibig sabihin dito. Kung gaano kaganda ang iyong pananamit, ay sana ganun din kaganda ang iyong kalooban. So sa mga kababaihan natin, salamat naman sa Diyos dahil sa ating iglesia ay maayos tayo sa mga pananamit, panglabas o modesty. And of course, ang makadiyos na babae ay mapagpasakop sa kanyang asawa. Ituro na po sa atin yan ng ating pastor. Ang makadiyos na babae ay laging umaasa sa Panginoon. Sa 1 Peter chapter 3 verse 5, ang hope niya ay laging sa Panginoon. And of course, may mga example po tayo dyan. Si Ruth, na nasa Old Testament, ang kanyang buong tiwala ay ibinigay niya sa Panginoon. Nagtiwala siya sa probidensiya at mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. And of course, si Hannah, nung siya'y manalangin na siya'y magkaanak, makikita po natin doon yung pagtitiwala niya ng lubos sa Panginoon po natin. So, ang makadiyos na babae, of course, ay mapagmahal sa Panginoon. Makikita natin na ugali ng isang naligtas ay nagmamahal sa Panginoon. Si Mary Magdalene ay lagi kong binabanggit ito dahil ito yung pinakapaborito kong narrative kung paano niyang inibig ang Diyos. Dahil nakita niya na siya niligtas ng Diyos
tinutugunan niya ito ng tapat na pag-ibig sa Panginoon. Kaya po, ang isang makadiyos na babae ay mapagmahal sa Panginoon. Ang makadiyos na babae ay mapagpakumbaba sa maraming pagkakataon. Kung maalala niyo po sa Matthew 15 verse 27, humanga po ang Panginoon dahil dun sa isang babae na kahit po mumu lamang ay maaari na sa akin. Yung pong mumu ay pagkain na po sana ng aso yun. Pero gusto niya pang kuhanin at hingin. Makikita natin doon yung kanyang humility, yung kababaan niya. Kaya ang palatandaan po pala ng isang makadiyos na babae ayon sa kasulatan ay mapagpakumbaba sa Panginoon. So, napag-usapan po natin ng mga bagay na yan at doon po sa may mga alam na, ito ay magsilbing paalala at sa mga hindi pa po katulad ko ay magsilbi po itong aral sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, the discipline of a godly Christian, men and women of God. So, next week, sa palagay ko ay hindi na po tayo dito magtitipon. Sa kabila na po tayo magtitipon. Ang tuturo po natin doon ay discipline of friendship. May disiplina rin po pala ang pagkakaibigan. Dapat ba kaibigan mo lahat? Dapat ba ay ganito, ganyan? May mga pwede tayong matutunan sa discipline of friendship. So marami pong salamat sa inyong lahat. God bless.